Noong 2024 na itala ang all-time hottest temperature sa Metro Manila na 38.8 degrees Celsius. Ngayong taon, may posibilidad din ng very strong El Nino ayon sa pag-asa. Ang lumalalang init sa kapaligiran, posible pa umanong tumindi kung sakaling may maitatayong data centers dito sa ating bansa. Isa yan sa mga pinangangambahan sa US project na Pax Silica. Layo nitong magtayo ng 1,600 na hectares ng high-tech industrial hub sa New Clark City sa Tarlac. The Pax Silica Industrial Hub will create an ecosystem that will have AI at its core. It will bring quality jobs to our people, accelerate our industrial competitiveness, and revitalize our economy. Paano nga ba nakakadagdag ng init sa paligid ang data centers? Ayon sa isang pag-aaral, nagdudulot ng data heat island effect ang data centers ng artificial intelligence o AI. Ito ang pagtaas ng land surface temperature sa mga lugar na malapit sa AI data centers. Batay sa mga pag-aaral sa mga piling lugar, tumataas ng 2 degrees Celsius ang land surface temperature dahil sa pag-ooperate ng AI data centers. Mataas kasi ang electricity requirement sa pag-maintain ng data centers. Sa datos ng Data Center Asia, nagbabago ang electricity consumption ng data centers depende sa laki nito. Noong 2025, nasa 448 billion kilowatt hours ang electricity consumption ng data centers sa buong mundo. Para mapanatili ang safe temperature sa data centers, gumagamit ang mga ito ng cooling systems. Inaalis nito ang matinding init na resulta ng operations sa loob ng data center. Ang init na ito ay inilalabas ng cooling system sa kapaligiran at tinatawag na waste heat. Ayon sa isang pag-aaral, ang waste heat ng isang data center ay mas mataas pa kaysa init na nagmumula sa 40,000 na kabahayan. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, wala naman umanong data centers na itatayo sa Pax Silica site sa Tarlac. Magiging manufacturing hub daw ito para sa chip technology at semiconductors. Pero gagamit pa rin ito ng malaking bulto ng kuryente na pwedeng makonvert sa heat o init. 72 million kilowatt hours per day ang kailangan para sa pag-operate ng Pax Silica. Kung matutuloy ang proyekto, posible itong magdagdag ng nasa 26 billion kilowatt hours electricity consumption ng Pilipinas kada taon. Ayon naman sa pamahalaan, hiwalay ang magiging power source ng Pax Silica project. Hindi rin umano dapat ikabahala ang iba pang environmental concerns. Lahat po ng mga projects namin, kumukuha ng ECC. Compliant kami sa environmental regulations. May data centers man o wala, ayon sa mga kritiko, dapat isaalang-alang ang epekto ng Pax Silica sa kapaligiran at sa mga tao. Ako po si Mariz Umali para sa GMA News.